Muling kumikilos ang Rusya sa teritorial na katubigan ng UK. Nagpadala ng mga submarinong espiya para hanapin ang mga kable sa ilalim ng dag at nagdudulot ng babala sa punong tanggapan ng NATO. Pero hindi ito pinalampas ng UK nang walang ginagawa. Tinangkang guluhin ng mga submarino ng Rusya ang dagat ng Britanya. Kaya tumugon ng UK sa pamamagitan ng pagpapahiya sa mga tripulante, militar ng Rusya at kay Putin. Akala ng Rusya ay palihim sila, pero noong Abril, binunyag ng UK na may lihim na operasyon ng Rusya. Nagpadala sila ng ilang submarino sa teritorial na katubigan ng Britanya. Malinaw ang layunin kahit tinatangkang magtago ng mga submarino. Hangad ng Rusya na makakuha ng marami impormasyon ukol sa mga kable sa ilalim ng dagat na konektado sa UK sa ibang bansa. Ipapaliwanag natin mamaya kung bakit mahalaga ang mga cable na yon. Sa kabuuan, ang mga cable sa ilalim ng dagat ang gulugod ng makabagong pandaigdigang infrastruktura ng komunikasyon. Kung wala ang mga ito, hindi magiging ganito kalawak ang internet at lahat ng kaakibat nito. Layunin ng Rusya na tukuyin ng mga cable bago magsagawa ng posibleng sabotahe para putulin at maparalisa ang UK. Para magawa yon, nagpalabas ang Rusya ng isa sa kanilang Akula-class na submarino, kasamang dalawang submarinong pangmalalim ang dagat na konektado sa pangunahing Directorate of Deep Sea Research ng bansa o GUGI. Nakakabahala na ang submarino ng Akula-class. Isang nuclear-powered na submarino. Ang mga submarinong ito ay ginagamit na mula pa nung huling bahagi ng panahon ng Soviet. At ayon sa mga ulat, nagdadala sila ng 12 granite na misil na inilulunsad mula sa submarino, pati na rin ng Novotar SSN-15 Starfish at Novotar SSN-16 Stallion na mga anti-ship missiles. Gayunpaman, hindi layunin ng Russia na direktang umatake sa UK. Ang layunin ay malaman ng tungkol sa mga kable. Ibig sabihin, ang dalawang GUGI submarino kasama ang nuclear-powered na barko ng Russia ang tunay na banta. Kaunti lang ang alam natin sa mga submarino ng GUGI. Pero marami tayong alam tungkol sa GUGI. Ang GUGI, bilang bahagi ng Russian Ministry of Defense at hindi ng Russian Navy, ay nagsisilbing panakip para sa mga operasyong paniniktik sa dagat ng Russia. Opisyal na umiiral upang bigyang daan ang Russia na magsagawa ng pananaliksik sa karagatan. Ang GUGI ay fleet na ngayon ng Russia para subaybayan ang mga operasyong pandagat ng mga kalaban nito. Ang mga barko at submarino ng GUGI ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa ilalim ng dagat, naglalagay at kumukuha ng gamit sa seabed, nagme-maintain ng military equipment ng Russia sa ilalim ng dagat, at, gaya ng kagagawang mapait na naranasan ng UK, gumagawa rin ng lihim na paniniktik. Mapanganib ang GUGI. Noong unang bahagi ng 2026, naging banta ito sa mga kable sa ilalim ng dagat ng UK. Huwag maliitin ang kahalagahan ng ganitong mga kable. Ayon kay Nicole Starosielski, propesor sa Universidad ng California, Berkeley, ang mga kable ng telekomunikasyon sa ilalim ng dagat ang nagdadala ng mahigit 79% ng transoceanic internet traffic. Iyan ang gulugod ng pandaigdigang internet, at halos lahat ng online na gawain natin ay suportado ng mga ito. Hindi mo mapapanood ang video na ito kung wala ang mga cable na yon. Bawat Zoom call na sinasalihan mo o email na ipinapadala mo ay nakakarating sa dapat nitong puntahan dahil sa napakalawak na network ng mga undersea cable na sumasaklaw sa buong mundo. At mahalaga rin ang mga cable na ito sa halos lahat ng militar ng bawat bansa. Ngayon, may 400 at 85 cable na tumatawid sa mga karagatan ng mundo, umaabot sa 900,000 milya ng fiber optic na teknolohiya. Binanggit namin ito para idiin ang punto. Alam ng Rusya ang halaga ng mga cable na ito sa mga bansang kaaway nito. Isa ang UK sa mga bansang yon, o koleksyon ng mga bansa, dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa Ukraine laban sa pananakop ni Putin at dahil ang UK ay isang haligi ng mga kanluraning ideal na labis na kinamumuhian ni Putin. Ang UK ay isang demokrasya. Si Putin ay isang autoritarian at diktador. Naniniwala ang UK sa malayang daloy ng impormasyon habang sinusubukan ng Rusya at Kremlin kontrolin ang lahat ng mensaheng natatanggap ng mga Ruso. Kung mapuputol ng Rusya ang mga undersea cable na sumusuporta sa lahat ng pinaninindigan ng UK, makakakamit ng Rusya ang isang tagumpay at mapapahina ang isang kalabang bansa. Iyan ang dahilan kung bakit may mga submarino ng Rusya sa katubigan ng UK. Matalino rin ang Rusya sa mga ginagawa nito. May dahilan kung bakit nagpadala ang Rusya ng nuclear-powered attack submarine kasama ng mga submarino ng GUGI na nag-scan ng seabed para sa mga kable. Ang attack submarine ay ginagamit bilang panggulo at pain para ilihis ang pansin mula sa tunay na layunin ng Rusya. Sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa UK,
na may nalalapit na pag-atake. Sa madaling salita, ginagamit ni Putin ang Russian attack submarine para ipahiwatig na handa ng Rusya na simula ng digmaan laban sa NATO na matagal lang pinag-uusapan. At sa UK, magsisimula si Putin ng gulo. Habang nangyayari ito, patuloy ang pag-scan ng mga Gugis submarine. Oh, yun sanang plano. Ang hindi alam ng Rusya habang naglalayag ang kanilang mga submarine papunta sa karagatan ng Britanya at kalaunan ay pumasok dito, ay binabantayan ng UK ang bawat galaw ng mga barko. Nalaman lang natin ang tangkang Rusya dahil isiniwalat ng UK ang pagkabigo nito. Ang inaasang pandilin lang ng Rusya ay naging kahihiyan para kay Putin matapos matukoy at matalo ng UK ang mga palihim niyang submarine na tiyak na magpapagalit sa kanya. Naglabas ang UK ng isang bagay na hindi kayang tumbasan ng Rusya. Nagsimula ito sa simpleng sonar buoy. Habang sinusubaybayan ng UK ang mga submarino ng Rusya, una nitong sinubukang ipaalam sa mga submarine na yon na alam nilang minamanmanan sila. Nagpadala ng mga barkong pandigma at ang pakawala ng sonar buoy bilang senyales sa mga kapitan ng submarino. Ibinunyod ni John Healey, kalihim ng tanggulan ng UK, ang mensahe ng mga buoy sa submarino ng Rusya. Nakikita namin kayo. Nakikita namin ang inyong mga aktibidad sa paligid ng aming infrastrukturang nasa ilalim ng dagat. Dapat ninyong malaman na anumang pagtatangka na sirain nito ay hindi palalampasin at magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Hindi pinansin ng mga submarino ng Rusya ang mensahe. Dapat sana ay umatras na sila, pero hindi nila ginawa. Inaasahan na ng UK ito dahil sa karanasan nila kay Putin at sa hybrid warfare niya. Alam nilang hindi siya nakikinig sa babala, kaya dapat ipaalam talaga sa kanya ang mga ito. Pinakamabisang paraan ay ipaalam sa mga asset ng Rusya na handa kang tumugon ng may puwersa na kayang wasakin sila agad. Iyan ang ginawa ng UK. Pero bago talakay ng operasyon ng UK na nagpagahiya sa Rusya, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mapanood, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Ilang linggo nang minamanman ng UK ang mga submarino ng Rusya sa malayong teritoryo mula sa tubig ng Britanya, ayon sa Newsweek. Nalaman ng UK ang plano ng Rusya nang makita ng kanilang barkong pandigma at surveillance aircraft ang Akula-class submarine ng Rusya sa internasyonal na katubigan sa Arctic. Nagsimulang mabahala ang UK nang mapansin ng UK na papalapit sa kanilang katubigan ang submarine. Gayunpaman, handa ang UK sa lahat ng ito, lalo na nang matuklasan nilang dalawang Gugis submarine na naglalayag din sa parehong reyon kung saan naroon ang attack submarine ng Rusya. Ipinadala ang Type 23 frigate HMS St. Albans na malamang siya nagpakawala ng sonar buoy na ginamit ng UK para balaan ng Rusya. Hindi pinansin ng babala. Nagpadala pa rin ng UK ng RFA Tidespring na tanker at ilang Merlin helicopter. Hindi ito mga sandata na direktang gagamitin ng UK laban sa attack submarine ng Rusya maliban sa frigate. Halimbawa, ang RFA Tidespring ay nagre-refuel ng mga barko ng Royal Navy, kaya't malamang na ipinadala ito para matiyak na makakapaglayag ang HMS St. Albans hanggat kailangan ng UK. Pinagsama-sama, naging malinaw sa mga operator ng submarino ng Rusya na sila ay binabantayan ng puwersang pandagat at panghimpapawid. Dumating din ang isang P-8 na eroplanong panmanman sa karagatan mula sa Royal Air Force. Dahil sa eroplanong iyon, nabigyan ng UK ng kakayahang bantayan ang mga submarino ng Rusya ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, habang sinusubaybayan ng Royal Navy ang mga palihim na barko ni Putin sa libu-libong milya. Nagdagdag ng isa pang hakbang sa tugon. Bagamat ang mga submarino ng Rusya ang direktang banta sa UK sa sarili nitong katubigan, huwag kalimutan ng UK ay miyembro ng NATO. Banta rin sa kolektibong depensa ang anumang banta sa UK, kaya agad itong nakipagtulungan sa mga kaalyado ng NATO para magpakita ng mas malaking puwersa laban sa submarino ng Rusya. Ang nagsimula bilang isang maliit na operasyon ng pagmamanman ay lumaki at naging isang misyon na kinasangkutan ng 500 katao. Ang mga puwersa ng mga kaalyado, kabilang nga ang mula sa Noruega, ay sumama sa response team. Sa pagtatapos ng operasyon, higit 450 oras ng paglipad ang naitala ng UK aircraft at libu-libong nautical miles ang nilakbay ng kanilang mga barko. Lumala ang sitwasyon at hindi na nakontrol ng Rusya. Kasunod nito ang kahihiyan. Ang Akula-class submarino ng Rusya ang unang tumakas. Iyan ang sumusuporta sa paniniwala ng UK ng submarino ay hindi talaga nila yon na maging higit pa sa isang pain. Dahil alam nilang hindi maglalakas loob ang Rusya na maglunsad ng atake laban dito o sa alinman sa mga kaalyado ng UK sa NATO sa ngayon. Nang mabisto ang plano, agad umatras pa uwi ang submarino
bago makarating sa katubigan ng UK. Gayunpaman, nagpatuloy ang dalawang Googie submarino at nagtagal sa paligid ng mas malawak na tubig ng UK. Hindi sila makakilos dahil sa tuloy-tuloy na pagmamanman, kaya nabigo ang lihim na plano ni Putin na mangalap ng impormasyon. Maaring natukoy ng submarino ng Googie ang ilang kable sa ilalim ng dagat. Ngunit alam ng UK kung anong nakita o hindi nila nakita at kaya nitong tumugon ng naayon. Ayaw iyon ng Russia. Lahat ng ito ay dapat sana'y isang malaking lihim, hindi isang operasyon na natukoy sa kailaliman ng katubigan ng Arctic at pagkatapos ay nasundan at napigilan ng tugon ng UK. Umalis na ang mga submarino ng Googie sa katubigan ng UK at sinusundan ng Payne pabalik sa Hilaga. Babalik sila kay Putin dalang isa pang mensahe ni Healy na umaalingaw-ngaw sa isip nila. Walang pag-aalinlangan na ipinaalam ng ating sandatahang lakas sa kanila na sila ay binabantayan. Ng kanilang mga kilos ay hindi lihim, taliwas sa plano ni Pangulong Putin at nang nabunyag ang kanilang tinangkang lihim na operasyon, ayon kay Healy. Sinabi ni punong ministro ng UK, Keir Starmer, na hindi papayagan ng UK ang anumang tangkang makakasama ng Russia sa bansa. Hindi kami magdadalawang isip na kumilos at ilantad ang mga aktibidad ng Russia na sumusubok sa aming paninindigan, sabi ni Starmer. Hindi lang UK ang ipinagmamalaki ang tugon sa misyon ng paninira ng Russia. Matagal nang suportado ng UK ang Ukraine, kaya mabilis nitong tinukso si Putin tungkol sa operasyong nabisto na mula pa sa simula at tumagal ng isang buwan. Noong Abril 9, nang ibunyag ng UK ang pagkabigo ng Russia, nagpost si Andrei Sabir, Foreign Minister ng Ukraine sa X, para ipahiwatig na dapat itong magsilbing babala sa alinmang bansang minamaliit pa kung hanggang saan handang umabot si Putin. Ayon kay Sabir, ipinapakita ng nabunyag ng UK na lihim na operasyon ng Russia sa North Atlantic ang seryosong banta ng rehimeng Ruso sa reyon at mundo, dahil mas marami ng karagatang ginagalawan ang mga submarino ng Russia kaysa UK. Ayon kay Sabir, hinihikayat namin ang internasyonal na komunidad na talikuran ng anumang ilusyon tungkol sa Moscow. Dapat pigilan, ihiwalay, at patawan ng parusa ang rehimeng ito ng walang awa upang mapigil ang agresibong mga ambisyon nito. Banta sa mundo ang Russia. Para kay Sabir, dapat nang magising ang lahat sa katotohanan ito. Ang katotohanang inilantad ng UK ay na si Putin ay hindi lang nakikipaglaban ng isang kumbensyonal na digmaan laban sa Ukraine. Sa loob ng maraming taon, siya at ang Russia ay sangkot sa isang hybrid na digmaan laban sa karamihan ng Europa. Ang palihin na digmaang ito ay hindi kinasasangkutan ng pagpapadala ng mga sundalo na tatawid sa mga hangganan ng ibang bansa o mga barkong pandigma na may layuning magpakawala ng mga misil sa teritoryo ng Europa. Mas palihim pa ito kaysa doon, at ang mga lihim na operasyon ng mga submarino ng Russia ay isang perpektong halimbawa. Sinusubukan ni Putin na guluhin ang Europa. Gusto niyang gamitin ang mga banta, totoo man o ipinahihiwatig lamang, para maghasik ng pagkakabahabahagi, at handa rin siyang sirain ang kanyang mga kaaway sa kahit anong paraan na kaya niya. Kasama dito ang pagsisiyasat at pagsira ng mga kable sa ilalim ng dagat. Alam ng UK na ang napigilan nila sa Arctic at sarili nilang dagat ay maliit na bahagi lang na mas malawak na hybrid warfare ni Putin. Paano nalalaman ng UK yon? Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng mga barkong Ruso pumasok sa katubigan ng UK, at hindi rin ito ang unang beses na tumugon ng matindi ang UK para ipakita sa Russia na hindi sila makakalusot. Noong Nobyembre, 2 beses na kumilos ang Royal Navy sa loob ng 2 linggo para pigilan ang tangkang paninira at pananakot ng Russia na gaya ng ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi submarino ang sangkot. Sa halip, napadala ang Russia ng research ship na Yantar sa North Sea. Ang Yantar ay isang uri ng barkong pananaliksik sa karagatan na siyang espesyalisasyon ng Googie. At hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Ang Yantar ay isang spy ship. 8 araw binantayan ng Royal Navy at mga kaalyado ng UK sa NATO ang Yantar, habang naglayag ito sa North Sea bago tumulak sa Faroe Islands. Ngayon, ipinadala ng UK ang Somerset, isang frigate na Type 23, na ginamit ang radar at sensor nito para subaybayan ang galaw ng mga barkong Ruso. Kasabay nito, nagpadala ang Royal Navy ng mga barkong patrolya bilang bahagi ng Allied Shadowing Operation na nakatutok sa RFN Stoichi at tanker na Yelnaya. Pareho silang naglayag sa Dover Strait patungong English Channel, pero wala namang nangyaring kakaiba o di karaniwan sa kanilang paglalakbay. Sinasabi ng Russia na iyon ang plano mula pa nung una. Malamang na ang RFN Stoichi ay panakot sa UK, ngunit hinarang ito ng Allied Force at ineskortang palayo sa tubig ng UK. Lumipas ang ilang buwan at muling hinarap ng UK ang panibagong tangka ng Russia sa butahing mula sa dagat.
Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Russia ng barkong tinatawag na Sinigorsk sa mga tubig ng UK. Dumaong ang barkong iyon, mga 3.7 kilometro o mga 2.3 milya mula sa baybayin ng Somerset, England noong Enero 27. Doon ito nanatili ng 14 na oras, delikadong malapit sa pinagmumulan ng mga undersea cable na pinag-uusapan natin kanina. Hanggang sa nagpadala ang UK ng kanilang mga helikopterong militar na Wildcat. Hindi nagtagal pagkatapos nun, tinaas ng barkong Ruso ang angkla at naglayad palayo sa malawak na karagatan. Medyo iba ang insidenteng ito kumpara sa iba pang mga tinalakay natin. Kasama sa mga insidente noong Nobyembre 2025 at 26 na pagpasok sa katubigan ng UK, ang mga barkong pandigma, submarino ng Russia at Gugi asset. Hindi kasama ang Sinigorsk sa mga yon. Isa itong barkong pangkargamento na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia na kasing laki rin ng banta. Ayon sa United 24 Media, nagangklang barko malapit sa 5 malaking mga kable sa ilalim ng dagat, gaya ng EXA Express, TGN Atlantic at VSNL Western Europe, na nagdadala ng datos mula Atlantic papuntang Amerika at Europa. Walang dahilan parang isang barkong pangkargamento ng Russia ay mag-angkla sa partikular na lugar na ito, lalo na kung ang angkla ay maaring hilahin sa ilalim ng dagat papunta sa daraanan ng mga napakahalagang kable. Ang huling insidenteng ito ay nagbibigay ng nakakakilabot na pananaw tungkol sa hybrid na digmaan ng Russia laban sa UK. Maintindihan ang gamit ng military at Gugi na kagamitan. Alam ng lahat na mapanganib talaga ang mga barko at submarinong naglalayag sa ilalim ng mga ito. Pero ang paggamit ng mga barkong pangkargamento ay sobra na, kahit para kay Putin, dahil ginagamit niya na ang mga sibilyang barko para sirain ng UK at mga kaalyado nito. Alam ng Russia ang ginagawa nila. Kung tutugon ng UK sa isa sa mga ganitong uri ng barko, gamit ang kahit anong paraan maliban sa pag-escort, pwedeng magreklamo ang Russia. Pwedeng magkunwaring biktima si Putin at gamitin ito bilang dahilan para magkaroon ng katuwiran para sa digmaan laban sa isa sa mga kasapi ng NATO. Habang ginagamit ang mga taktikang pandagat, gumagawa rin ng Russia ng ibang hakbang sa hybrid na digmaan laban sa UK. Ayon sa Daily Mail, tumaas ng 1,500, 86% ang cyber attack ng Russia sa UK, mula nang suportahan ng UK ang Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Ayon sa The Guardian, tumaas ng 50% ang cyber attack sa UK noong 2025. Hindi lahat ng mga ataking yon ay nagmula sa Russia. Ngunit marami sa mga ito ay malamang nagaling doon. Ipinapakita nitong ang Russia ay nakikidigma laban sa komunikasyon at data channels ng UK, lampas pa sa pag-atake sa subsea cable. Pagdating sa impormasyon, eksperto ang Russia sa pagmamanipula nito hanggang maging disinformasyon. Ayon sa Forbes, nagbabalang UK lawmakers na ang mga operasyon ng disinformasyon ng Russia sa UK ay katumbasan ng isang kalagayan ng digmaan. Mahirap kontrahin ang kanilang punto. Inihayag ng mga mambabatas ang doppelganger network na suportado ng Russia at dalubhasa sa pagpupost ng pro-Russia at anti-kanduran komento sa social media. Ayon sa mga mambabatas, binahan ng network na ito sa X ang mga komento tungkol sa kalusugan ng prinsesa ng Wales, mga tagumpay umano ni Putin sa mga halalan sa Russia, at di umano'y kahinaan at mga kabiguan ng Ukraine. Maraming Russian bots sa social media na ginagamit ng Kremlin para hubugin ang diskurso at impluwensyahan ng opinyon ng publiko. Tungkol ito sa pagkakabahabahagi at kaguluhan. Kapag nagawa yun, naihahanda ng Russia ang entablado para sa tradisyonal na digmaan. Digmaan ito laban sa UK, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Ang pagtatangka ng Russia na magpasok ng mga submarino sa katubigan ng UK nang hindi namamalayan ay halimbawa ng mas malawak na hybrid na kampanya. Alerto ang UK sa ginagawa ng Russia. Tinutugon nito ang mga nakikitang banta gaya ng nakita natin noong Abril, at alam nito kung saan nanggagaling ang mga cyber attack at disinformasyong sumasalanta sa mga daluyan nito ng impormasyon. Handa ang UK at nagbababala sa iba pang NATO na bansa. Tinutugon ng mga bansang yon ang panawagan. Marami sa kanilang biktima ng hybrid tactics ng Rusya at tumutugon sila. Halimbawa ang Sweden. Dahil sa pananakop ni Putin sa Ukraine, sumali ang Sweden sa NATO. Ngayon, tinutulungan ng bansa ang Ukraine gamit ang mga sandatang ikinagulat ng Rusya. Ang mahiwagang sibat ni Odin ay nasa Ukraine na at binabago ang laban sa Black Sea. Anong sibat na yon? Bakit ito epektibo? Anong ibig sabihin nito sa Rusya, Sweden at NATO? Alamin ang lahat ng sagot sa aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show para mapanood mong lahat ng aming coverage tungkol sa hybrid na digmaan ng Rusya laban sa Europa. At maraming salamat sa panonood.